Ayan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng linggo at tayo'y manalangin. Damhin ang presensya ng Panginoon. Panginoon na makapangyarihan po sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, na kami ay iyong binless. Panginoon, na magising sa umaga ito. Binigyan mo kami, Panginoon, ng pagkakataon na mabuhay, Panginoon, ng panibagong araw, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagpapatibay ng aming panlupang pangangatawan. Salamat, Panginoon, sa pagpapatibay ng aming mga kaluluwa, Panginoon, sa kabila, Panginoon, ng disastrous, Panginoon, na panahon na ito. And Lord, I pray po, Panginoon, na patuloy mo kaming pagtibayin spiritually, emotionally, physically, Panginoon, and Lord, mentally. I pray, Panginoon, na ilayo mo kami sa anumang sakit ng anxiety, depression, mental disorders, at ano pang, Panginoon, na makakasira, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo. Panginoon, patuloy na kami po ay iyong pagtibayin, Panginoon, sa nalalapit, Panginoon, na pagguho ng mundo, Panginoon, na sinasabi nila, Panginoon, na pagdating mo, O Diyos. Kami po ay, Panginoon, iyong pagtibayin ng iyong salita. Ang aming mga kaluluwa, Panginoon, ay iyong iligtas, Panginoon, sa nagdagat-dagatang apoy, Panginoon. And Lord, I pray po na maging extension kami ng blessing, Panginoon, sa ibang tao. Salamat, Panginoon, sa financial support mo sa amin, Panginoon, na pinoprovidean mo kami, Panginoon, ng lahat-lahat ng kailangan namin, Panginoon. At hindi lang lahat-lahat ng kailangan namin, Panginoon, kundi lahat-lahat pati ang aming kagustuhan, Panginoon, ay iyong pinagkakaloob sa amin. Tunay nga, O Diyos, na ikaw ay tapat sa amin, Panginoon, sa iyong pangako, O Diyos. Ikaw ang aming great provider, Panginoon. Ikaw ang aming great healer, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng lahat na nagbibigay, Panginoon. Salamat, Panginoon, at hindi mo kami iniiwanan, Panginoon. Sa araw-araw kami ay iyong sinasamahan. Salamat po sa isang linggong nagdaan. Salamat po at kami ay iyong iningatan, pinaprotektahan, Panginoon. Patuloy, Panginoon, at minamahal mo kami, Panginoon, sa kabila ng aming kakulangan at aming mga kasalanan, Panginoon. Lord, linisin mo ang aming buong pagkatao ng iyong banal na dugo. Samahan mo kami, Panginoon, sa aming pakikibaka, Panginoon, sa lupa, habang kami po ay naririto na, Panginoon. And Lord, kiniklaim namin, Panginoon, na kami ay makakapasok, Panginoon, sa iyong tahanan, O Diyos. Salamat po sa lahat ng iyong pagpapala, Panginoon, ng iyong pag-iingat, Panginoon. Pagalingin mo po ang lahat ng mga may sakit, Panginoon. Patibayin mo po ang aming mga kalusugan, Panginoon. Ingatan mo kami, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. And salamat, Panginoon, sa lahat ng blessing, Panginoon. Abundantly, prosperously, Panginoon, kami ay iyong pinagpapala. Maraming salamat po, O Diyos, sa isang linggo na ito. At ang linggo na ito, Panginoon, ay para sa iyo. Inilalaan lamang namin ito, Panginoon, upang magpuri, Panginoon, at ipahayag ang aming nararamdaman para sa iyo, Diyos. Ikaw ay tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat at tapat na ikaw ay aming pasalamatan at papurihan. Ang lahat ng ito ay binabalik namin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Magandang umaga po, Lifers. Welcome po sa ating online worship celebration dito po sa Lighthouse. Tunay nga po na ang Diyos ay tapat sa ating buhay. Amen? Sabi nga po sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ, which strengthens me. Amen? Sa kabila po ng ating mga pinagdadaanan, problema, pagsubok, ang Diyos po ay nananatiling tapat sa atin. Nothing is impossible to our God. Amen? Kaya po ngayong umaga, samahan niyo po kami umawit at magpuri sa Panginoon. Hallelujah! Impossible, through you, blind's eyes are
strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living my faith. Nothing is impossible. Whoa, whoa. Nothing is impossible. Whoa. I believe, I believe, I believe, I believe in you, amen. I believe, yes, Lord. I believe in you. We believe, we believe, we believe. We believe, we believe in you. We believe, we believe. We believe, we believe in you, Lord. Hallelujah. Amen. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. In all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I love your voice. You have led me through the fire. In the darkness night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all
is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. When my life laid down to surrender now, I'll give you everything. 'Cause your goodness is running after, is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With everything that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of Sa pumapagpalang linggo po sa ating lahat mga kapatid, welcome sa ating online celebration ng Lighthouse Christian Community. At nawa ang bawat isa po ay handa sa ating pagsamba, sa ating pakikinig ng salita ng Panginoon. Dahil naniniwala po ako na ang salita ng Panginoon ay nagbibigay ng pag-asa, ng buhay, ng direksyon sa anumang nararanasan natin sa mga oras na ito. Kaya bigyan natin ng panahon ang pakikinig ng salita ng Panginoon, kung saan madadivert naman yung ating mga iniisip na hindi tayo ay puro nakapokus lamang sa problema, bagkus itong salita ng Panginoon ay magbibigay sa atin ng solusyon at syempre napakalaga ng kapayapaan, at bibigyan din tayo ng joy netong Word of God. I hope excited po ang bawat isa na makinig, at nawa yung ating isip ay medyo i-focus natin sa kung ano yung mensahe ng Panginoon. Gayon din yung ating puso na namnamin natin ang salita ng Panginoon ay siyang ating siya'y magpipid sa atin spiritually. So ayan po, excited po dapat ang bawat isa. Kung may katabi ka dyan sa kinaupuan mo, saan ka man naroon ngayon, ay tanungin mo, sabi mo, excited ka na ba? Pag hindi excited, medyo kurot-kurotin mo ng konti. Dapat maging excited ka. So ayan. At sa umaga pong ito, napakahalaga po ng ating pag-uusapan dahil malaki po ang kinalaman nito sa ating pamumuhay, lalo na sa ating pamumuhay, hindi lang bilang isang normal na tao, bagkus malaki din ang kinalaman niya sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. So, madaling sabihin minsan na ikaw ay Kristiyano at napapabulaanan minsan naman sa ating mga ginagawa. So, ayan, may bago po ako dumako sa ating pag-uusapan ngayon, may tanong lamang po ako. Ayan. Sino dito po sa inyo from the last few days ay
na-experience natin yung tawag nito, yung rotational brownout or yung patay sindi na yung patay sindi yung kuryente. So ako po personal na experience ko po yun, mga tanghaling tapat. So sobrang init na, tapos ayun, wala pang kuryente. Talagang sa pakiramdam natin, no, yung electric fan na nga lang yung electric fan, o kung may aircon ka man, kung pinagpahala ka, 'di ba? Yun yung nagbibigay sa atin ng komportableng pakiramdam, 'di ba? Yung electric fan and aircon, 'di ba? Pero kami electric fan lang ang gamit namin. So, siyempre yung mainit na panahon, tapos bigla pang nawala ng kuryente, talagang na nakakairita sa pakiramdam dahil ang init na pawis ka at ganun pa yung mangyayari. So, yun yung negatibong epekto niya, yung patay sindi. At meron pa yun, yung patay sindi na yan ay may malaking epekto din yan sa mga business, 'di ba? Alam naman natin yung kalagayan natin ngayon. We are in the midst of pandemic. So, talagang yung mga business ng mga kapatid natin, mga kababayan natin, talagang pabangon pa lang sila. Tapos ganun pa yung mangyayari, yung parang minsan parang hindi na nga lagi yung operation ng business nila, tapos yung medyo na ganun naman, nag-open na naman yung ating ekonomiya ng at least 50% ay ganito naman yung nangyayari sa atin. Sabi nga sa balita, parang meron daw pananabotahe, 'di ba? Na nangyayari. But yun nga, yung nangyayari parang yun nga, pabangon pa lang, tapos ganun na yung nangyari. Lalo na yung may napanood ako sa balita, yung isang laundry shop na syempre kailangan nila ng kuryente, yun yung pangunahing pangunahing pangangailangan nila para makapag-operate yung business nila. Pag walang kuryente, so wala silang business. Kwento nga nung in-interview doon na nung ECQ, talagang as in sarado sila. Tapos ito na naman yung parang nananadya ba, di ba? So yun yung hindi magandang epekto ng pagkakaroon ng patay sindi, 'di ba? Yung aandap-andap. But meron pa yung yung biglang lalaki yung, ewan ko kung totoo, pero parang totoo nga. Sabi nila yung mamamatay tapos biglang mag-open, malaki daw yung nakukonsumo ng patay sindi na kuryente. At kung yun nga, simpleng mamayan ka lang, wala kang generator, 'di ba? So magsisindi ka talaga ng kandila, at napaka-risky rin 'yun, lalo na ngayong tag-init. Baka maging cause pa siya ng sunog, 'di ba? So makikita natin yung patay sindi, 'di ba? So ngayon pong linggo, titingnan natin sa aklat ni John the Beloved, yung ano nga ba yung epekto niyan sa atin bilang isang Kristiyano, yung bukod sa patay sindi, yung iba parang nawala na lang, 'di ba? Yung iba may araw na talagang sinding-sindi or on fire talaga yung pagiging Kristiyano. Talagang pag makita mo yung holiness, yung magandang character nung isang Kristiyano, dahil yun nga, but lumipas ang ilang araw, ilang linggo, at ang pinaka-worst, ilang taon, talagang bumalik sa hindi magandang pag-uugali. So, I just wanted to remind us na dito po sa pagiging Kristiyano, kailangan po nating mamili. So, ito po ay may dalawang comparison po tayo dito. Diba? Ang title ko nga po ay Light or Dark. So makikita natin ano ba yung liwanag at ano yung dilim or kadiliman na binabanggit dito ni John the Beloved. So
makikita po natin mamaya yung contrast nung nung book na to, at para saan ba, at ano ba yung liwanag, ano ba yung dark, ano ba yung darkness na yan, ano ba yung tinutukoy na yan, bakit ginagamit yan bilang isang bagay para may tukuyin yung manunulat na kagaya ni John the Beloved. So ito po, sa pagiging Kristiyano, ulitin ko lang po na kailangan po natin mamili, 'di ba? Black or white, or light or dark, masama o mabuti. So sa pagiging Kristiyano po, wala po kasi tayong tinatawag na neutral. 'Di ba? Wala pong middle, 'di ba? Wala pong neutral ground po sa pagiging Kristiyano. There's no neutral ground. Kung tinitingnan po natin na itong Christian life na to ay talagang parang masayang tunay lang, 'di ba? Parang playground lang. So nagkakamali po tayo. Christian life is battleground, 'di ba? Pag pinasok mo 'yan, talagang may babanggain ka. Pag hindi mo naman pinasok 'yan, automatic. Parang ganito lang 'yan simpleng paliwanag lang po, 'di ba? Pag pumunta ka sa masama, kalaban mo ang Diyos. Pag pumunta ka sa kalooban ng Diyos, kalaban mo yung kasamaan. So, ang Lord or yung mundo, yung kung anong ways ka nagpa-follow, kung anong system ka nagpa-follow. So, ang kagandahan nga lang yan, kahit nasa battleground tayo, nandoon tayo, maasahan naman natin yung benefits kapag tayo lumalakad at nabubuhay sa liwanag ng ating Panginoong Jesus. So, I hope excited po ang bawat isa sa ating pag-aaralan ngayon. Kung may Bible po kayo with you, pwede nyo po akong samahan. Buksan po natin ang ating Bible sa 1 John chapter 1, 5 hanggang 10. So, ayan. 1 John chapter 5 verse 5 hanggang 10. NIV po ang gamit kong version. Sabi dito, "This is the message we have heard from Him and declare to you. God is light, in Him there is no darkness at all. If we claim to have fellowship with Him, yet walk in the darkness, we lie and do not live by the truth. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin." And verse 8, sabi dito, "If we claim to be without sin," eto, napansin ko to habang binabasa ko, yung word na if we claim, from verse 5 to 10, tatlong beses binanggit yung if we claim. 'Di ba? Kasi napansin ko lagi natin kini-claim na Christian tayo, but yun nga yung ating mga pag-uugali, pananalita at pagkilos, parang if we claim, 'di ba? So mamaya po akin pong i-discuss 'yan. And balikan ko po verse 8. "If we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us." And verse 9, ito na naman inulit, "If we confess our sins, He is faithful and just, will forgive us our sins and purifies us from all unrighteousness." Ito, verse 10. Ano to verse 6, verse 8, and verse 10. Ito na naman, "If we claim," yan, inulit na naman, "if we claim we have not sinned, we make Him out to be a liar, and His word has no place in our lives." Atin pong ipanalangin ang salita ng Diyos. Aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Isa pa itinataas po namin ang aming mga nabasang salita na ito, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng
understanding, Panginoon. And sa tulong po ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, na siya pong tutulong sa amin upang maunawaan ito ng madaling pagkaunawa, Panginoon, na hindi po mahirap unawain ang iyong salita. Naway kami ay matulungan at ito po ay maisa buhay namin, Panginoon, ang kahalagahan ng aming paglakad o ang aming pamumuhay, Panginoon, sa iyong liwanag, Panginoon. Lord, patuloy niyo kaming baguhin through your word na aming pagsasaluhan sa umagang ito. Ito po ay aming pinananalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ayan, pagpalain po yung pagkabasa sa salita ng Diyos. So, konting background lang po dito po sa ating book, sa Book of John. So, ito po ay sinulat ni John dahil yung mga mostly po yung kanyang mga dinidil dito or mga kausap or mga audience niya dito ay yung mga nagpa-practice nung Gnosticism na tinatawag. Ano ba yung Gnosticism? So, ito po ay isa po itong kaugalian or kaalaman na yung kung saan na ito po ay against or unbiblical beliefs. So, marami pong ganun, may mga ganun pa rin po eh. Naunawaan po natin yun, lalo na sa mga nag-uumpisa, na minsan hindi pa nila maiwanan yung mga lumang practices nila, 'di ba? Yung mga lumang paniniwala nila ay nandoon pa rin, 'di ba? Kagaya ng bawal yung ganto, bawal yung ganyan, maglagay ka ng ganto, maglagay ka ng ganyan para may swerte, 'di ba? Parang mga ganun. So, tayo po ay bilang isang Kristiyano, si Jesus ay enough na, yung mga ginawa ni Jesus ay enough na, at yung salita ng Panginoon na ating pinaniniwalaan at yung mga aral nito ay enough na. So, wala na po tayong dapat i-practice pa ng mga unbiblical practices po. So, the Word of God is enough. Christ is enough. So, yun po ay okay na po sa atin. So, ito po yung Book of John, dinidil niya dito yung mga ganung practices na kaya may mga specific na things siyang binabanggit dito na dapat hindi nyo na ginagawa yan. Na dapat ito na yung ginagawa nyo. So, kaya po makikita natin yung contrast dito, what is light and what is dark. So, sa umaga pong ito, yun po yung ating title, Light or Dark. So, light or dark. So, bibigyan ko po muna kayong konting ideya. Ano nga ba yung light na binabanggit dito? So, yung light po ay nire-represent niya, ito po ay kung ano yung mabuti, what is good. Yan po yung nire-represent ng light and what is true. And another po is what is holy. Yan po yung tatlong bagay na nire-represent nung liwanag na binabanggit ko dito. What is good, what is true, and what is holy. And sa opposite naman nito, yung dark na binabanggit dito or yung karimlan, ang nire-represent naman yan dalawa, evil or false. Diba? Kasamaan or yung mga maling gawain, maling paniniwala. So yan po, makikita po natin yung kanilang pagkakaiba, at ngayon po ay ating palalawakin at verse by verse po ay ating uunawain kung ano nga ba yung sinasabi dito ni John. So ayan po, minsan pa po mag-umpisa po tayo from verse 1. So ay bago po tayo dumako doon at sagutin ito, yun nga po yung tanong, paano nga ba natin from darkness, mostly naman po talaga ay kung hindi tayo nakakakilala sa Panginoon ay nakapailalim po tayo sa mga sa karimlan, 'di ba? Or mga practice natin, mga ginagawa natin ay against sa kalooban ng Panginoon. And now, tayo po na existing Christian or nag-uumpisa at lalong-lalo na sa mga bagong
nakikinig ngayon. So, medyo na-curious ka sa ating pinag-uusapan. Hindi aksidente na ito ay mapakinggan mo. So, it's about time siguro talaga na maunawaan mo tong bagay na to. Dahil yun nga po sa buhay natin ay hindi po ito pabuti ng pabuti, bagkus pasama ng pasama. So, kailangan mong mamili kung sasakay ka sa masama o sasakay ka sa mabubuting bagay, kung ano, which is ito yung kalooban ng Panginoon. Yun nga po, yung question, paano nga ba natin mararanasan at magliliwanag ang ilaw ng Diyos sa buhay ko? Or sa other term, paano ko mararanasan yung presensya ng Diyos sa buhay ko? So, yan po ay sasagutin natin sa dalawang puntos nating pag-uusapan. Ano ba yung dapat nating maging response dito sa sinishare sa atin ni John? So, minsan pabasahin natin from verse 5. This is the message we have heard from him and declare to you, God is light, in him there is no darkness at all. So, ang response po natin sa umagang ito ay, unang response po natin is, come to the source of light. Or, our first point ay, start living in the light. Start living in the light. So, mag-uumpisa po tayong mamuhay sa liwanag. Kaninong liwanag? Sa liwanag ni Kristo. So, tayo po ay mag-uumpisa sa mamuhay sa liwanag ni Kristo. So, kino-concern dito ni John yung behavior or yung ethics natin bilang isang Kristiyano. Kasi kagaya ng sinabi ko, madali pong mag-pretend na you are a Christian by name. But how about the action? Diba? So, madali pong mag-pretend. So, our first point is start living in the light. So, sinabi dito from verse 5, this is the message we have heard from him and declare to you, God is light, in him there is no darkness. So, napakahalaga po na tayo po ay may napapakinggan. Ayan. Alam mo, mahalaga po yung word or yung salita. So, makita po natin na itong sinishare dito ni John ay kanya lang narinig din. At kanyang napagbulayan. So, malaki po kasi ang epekto ng mga pinapakinggan natin. Kung saan ito ay nag-iimpluwensya ng buhay natin or nagiging bunga ng ating mga response. Kung ano yung napakinggan mo, talagang minsan magre-response. Iba-iba yung response niyan Pero kung nakakagalit yung nakita mo o yung narinig mo, ano kaya yung mga posible mong maging response? This is the message we have heard from him and declare to you, God is light. In him there is no darkness at all. So from him, may tinutukoy dito si John na isang tao, or may tinutukoy siya ditong personalidad. We have heard from him. Sino yon? Which is si Christ yon. Christ, light. So, ito pong light na to, kagaya nga po nung sinabi ko kanina, light represent what is good, true, and holy. So, yun. Kung makikita po natin dito is, mahalaga po yung mga pinapakinggan po natin. Kung ano pinapakinggan mo, magre-resulta sa mga response mo. Diba? Parang
parang yung kaibigan mo, 'di ba? Kung kaibigan mo yung lagi mong pinapakinggan, 'di ba? Yung pinapakinggan mo kasi yun yung nagbibigay sa iyo ng impluwensya, 'di ba? Meron naman yung pwede mong pakinggan pero di mo naman pwedeng sundin, 'di ba? But ito, yung tinutukoy dito ay napakahalaga yung marinig natin na si Lord yung tinetestify niya dito, yung ipinopromote dito ni John na si God is siya yung liwanag kung saan sa kanya ay walang kadiliman. So yun. And verse 6 sabi, if we claim, ayan, ito po yung lagi ko sinasabi kanina from verse 6, if we claim to have fellowship with Him yet walk in the darkness, we lie and do not live by the truth. So letter A po, napakahalaga po na meron po tayong connection. Doon po sa ating number 1 na key points po ay start living in the dark, and letter A, connection. So napakahalaga po na tayo po ay laging connected sa ating Diyos. So paano ba tayo nagiging connected sa Lord, 'di ba? So kapag connected tayo sa Lord, dapat ano ba yung isa sa mga common practices natin mga Christian? Simple lang naman po yung Word of God. 'Di ba? Kung saan ito yung nagbibigay po sa atin ng direction. 'Di ba? Sinabi po sa chapter 5, kung hindi po ako nagkakamali, chapter 5 po ng John, sinasabi doon, if you remain in me and my words remain in you, you can ask whatever you wish. 'Di ba? Kapag ang salita ng Diyos ay nananatili sa iyo, pwede mong hingin ang bawat maibigan mo. So, yun nga, kagaya na sinabi ko rin kanina, kapag tayo po ay nasa Panginoon, kapag pinipili po natin na mag-walk sa light ng Panginoon, sa liwanag ng Panginoon, makikita po natin yung mga benefits. Connection is benefits. So, makikita naman po natin kapag ang isang tao, marami siyang connection. Marami po siyang benefits. So, at hindi lamang po yun. Meron din po dito, makikita natin from verse 5, meron po siyang information. Kapag connected ka dun sa source ng light, kung saan, sabi nga dito, from verse 5, God is light and Him there is no darkness at all. So, parang pag ikaw lumapit doon sa ating Diyos, so, if you feel yourself condemned, parang ano ba yung church na yan? Ano ba yung leader dyan? Parang hindi na ako makakalapit dyan. But si Lord, diba, pag lumapit ka kay Lord, hindi ka niya i-condemn. Hindi tinatakwil ng Diyos yung lumalapit sa Kanya. So, kailangan lang po natin, lagi lang po tayo connected sa Panginoon. And letter V, so ito po yung napakalaga. Basahin po natin yung verse 8. If we claim basahin po natin verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just, will forgive us from our sins and purifies us from all unrighteousness. So paglalapit ka kasi doon sa source ng light, kailangan sabihin mo kung ano yung sitwasyon mo, ano yung struggle mo, ano yung ginagawa mo. So, yun nga, from letter A, 'di ba? Na sinabi ko po doon na if you feel condemned, paano pa ako lalapit, paano pa ako connect kay Lord? 'Di ba? And letter B, confess. Ano sinabi dito? Ulitin ko po. If we confess our sins, He is faithful and just, will forgive us from sins and purifies us from all unrighteousness. So pag lumapit ka doon sa liwanag, lumakad ka sa liwanag, para maiwanan mo yung mga bagay na dapat na hindi mo na ginagawa,
dapat i-confess mo sa Panginoon. Kung saan hindi mo na mararamdaman na ikaw ay condemned. Faithful naman yung lalapitan mo. Kasi kung ito isipin mo, kung lalapit ka kay Lord, sinabi mo yung struggle mo, yung kasalanan mo. Tapos si Lord, hindi kanya pinatawad. So mali na ito, di ba? So mali na ito na si Lord pala, hindi pala siya faithful to forgive. Di ba? But the Word of God ay hindi po siya nagkakamali. So si Lord, hindi, kaya nga, bago pa nga natin siya i-acknowledge alam niya na itong mga struggle natin, alam na ng Lord yung pagkakasala natin, di ba? Sabi nga doon sa Book of Romans chapter 5 verse 8, di ba? Na di pa natin siya ina-acknowledge, di ba? Namatay na siya para sa iyo. Bago mo pa mapagtanto na may Diyos palang nagmamahal sa iyo, namatay na siya para sa iyo. So, i-confess natin. So, napakahalaga po kasi na kino-confess mo, sinasabi mo yung mga struggle mo. Mahirap tulungan ang taong di nagsasabi ng sakit niya. Diba? Ipag-pray nyo ako. Ano yung pag-pray? Diba? Kailangan specific. Kung mapapansin natin, may mga senaryo dito sa from Mark, Luke, and John. Makikita natin may mga scenarios po doon na kung saan may mga specific healing na nangyari. Kasi may specific question ang Panginoon. Kasi may specific na nagtatanong may specific question si Lord, and yung mga nangangailangan ng tulong na yon ng ating Panginoong Yesus, sinasabi nila yung specific struggle nila. Halimbawa yung paralytic, sinabi sa kanya ni Lord, although nakikita na ni Lord yung tawag nito, yung kanyang sitwasyon, nakikita na ni Lord yung kanyang nararanasan, yung kanyang kalagayan. Tapos tatanungin pa siya ni Lord, what do you want me to do? Ano yung gusto mong gawin ko sa iyo? Ano yung may paglilingkod ko sa iyo? Hello, 'di ba parang minsan pwede mong pampilosopohin si Lord na, what do you want me? Lord, hindi mo ba nakikita, 'di ba? Pilay nga ako, Lord, 'di ba? Hindi, Lord, bulag ako, 'di ba? Minsan tinatanong talaga ni Lord kasi gusto ni Lord na minsan nagsasabi tayo. Kapag hindi ka nagsasabi alam na ni Lord yan, gusto ni Lord, minsan kinakausap mo rin siya. Interesado si Lord sa mga kwento mo. Interesado si Lord doon sa mga struggle mo na dapat mong ilapit sa Kanya. If we confess our sins, He is just and will forgive us our sins and purify us. Pero hindi niya lang papatawarin. Ipo-purify ka niya means lilinisin ka niya. 'Di ba? Lilinisin ka niya from all unrighteousness. So, ibig sabihin, gagawin ka uling matuwid ng Panginoon sa mata niya. So, kaya napakalaga po sa paglapit natin, sa pagsisimula natin mamuhay sa liwanag ng Panginoon. Kumonek tayo sa Panginoon. Don't think na i-condemn ka niya. And confess. Kasi patatawarin ka naman ng Panginoon Pakakalinisin ka niya. And letter C, correction. Ito po yung tatlo kong binasa na yung napansin ko po na paulit-ulit dito sa from 6, 8, and 10. Sabi dito,
verse 6. Verse 6 muna basahin natin. If we claim to have fellowship with Him, yet walk in the darkness, we lie, do not live by the truth. If we claim to have fellowship with Him, yet walk, kasi yun nga mapapabulaanan tayo. Hindi sa pangalan natin, kundi sa ginagawa natin. And verse 8, ito na naman inulit, if we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. So kaya nga po yun balikan ko po, napakahalaga po yung pag-amin. Napakahalaga po na ina-acknowledge natin si Lord. Mahalaga po na connected tayo sa Lord. And isa pa yung verse 10, if we claim have not seen, inulit na naman, we make Him out to be a liar, and His word has no place in our lives. Parang ang nangyayari pa niyan, si Lord pa yung, parang si Lord pa yung sinungaling dito. Diba? Ginagawa natin sinungaling ang Diyos. If we claim we have not seen, we make Him out to be a liar, and His word has no place in our lives. Parang walang puwang itong mga salita ng Panginoon sa atin. Kasi hindi ang pagiging Kristiyano hindi po patungkol sa pataas-taas ng kamay, paiyak-iyak, kundi yung yung kung paano nagmamanifest, paano nag-ooperate yung kingdom of God sa buhay mo. So, yun nga yung sa FCC, yung seminar last about unadulterated. So, a lot of things na talagang may natutunan ako. Kahit ako po yung nagtuturo na, may natutunan talaga ako kay Pastor Rick Boto. Sinabi niya doon yung paano mo makikita ang isang tao ay pinagarian na ng Diyos. Alam mo yun, yung makita mo ang isang tao, yung hindi niya karaniwang ginagawa, pero ginagawa niya na ng tawag nito, may pagkukusa. In example niya pa nga doon yung kabataan, 'di ba? Kapag yung isang anak mo, yung ganto ay hindi mo na inuutosan, hindi mo na pinipuwersa na para magugas ng plato, bagkus parang alam niya na yung gagawin niya. Nag-umpisa na yung paghahari ng Diyos sa kanya. Example, kagaya ni Sakeo. Paano ba naghari ang Diyos sa kanya? Diba? Nakita natin doon, ito, ikikwento ko lang sa mabilisan. So, alam natin si Sakeo, siya po ay tax collector. So, pag sinabing tax collector sa nila or publikano ay, ito po ay mga kupitero, magnanakaw. So, ganyan po nila i-describe yung mga tax collector na ito. But nung na-encounter ni Sakeo, ito si Jesus, pero mo, beyond doon sa kanyang situation, siya po yung maliit. Meron siyang meron siyang struggle sa kanyang physical, 'di ba? Maliit, 'di ba? Pero mayaman siya, kahit sabi mong unano siya. Tapos hindi mo may sa paglapit natin sa Panginoon talaga may mga struggle Minsan yung ating karamdaman, ayan. At makita din natin dito na nung time na lumalapit na nung naging interesado sa kanya si Jesus, may mga chismis naman sa kanya na, ba't pinuntahan niya ni Jesus? Ano yan magnanakaw yan 'di ba? Yun nga yung purpose kasi ni Jesus yung para ayusin yung mga gantong tao. And then, paano siya pinagarian? Paano dumating yung kaharian ng Diyos sa tahanan nila? Doon sa lipi, ito tinukoy pa nga ito ay lipi ni David, itong si Sakeo. Pero nung na-encounter niya, nag-confess siya kay Jesus.
nung sinabi niya kung sino siya. Pero ang bilis dumating eh. Kasi may changes agad eh. Sabi ni Zaccheo doon, sinabi niya, Panginoon, kung may nadaya man ako, gusto ko ibalik ng makailang ulit. Baga ita-times niya daw lahat nung ibabalik niya daw. Nung time na yung time na yun, hindi pa naman dinidemand ni Jesus na gawin mo yun eh. Baga may kusa na. Ibig sabihin yun yung paghahari ng Diyos. Kapag ang tao ay pinaghaharian ng Diyos, may mga bagay na hindi karaniwang ginagawa. Weird yan sa mga tao na nakasanayan na nakikita kang nakagawa ka ng mali. Weird sa tao yan, yung nakasanayan nilang nakikita na ganito ka, na ganyan ka. Kasi weird sa kanila yan. Kaya talaga nandoon yung tutuksoin ka. So ganoon din ako nung nung bago pa akong mananampalataya noon. So, dati inom, sugal, o ano-ano pang bagay. Then nung na-join ako dito, na-invite ako sa Christian na to. So nakita ko yung difference ng mundo at yung relationship na meron ka sa Panginoon. Talagang kakantsawan ka. Dati tumataob ako dun eh. Pag inaasar, doon ka nag-church sa Hallelujah, praise the Lord. So, but nung nakita ko, nalaman ko yung okay lang. 'Di ba? Kapag nilalait ka naman dahil kay Kristo, hindi ibig sabihin lang na yung si Lord yung nakikita sa iyo. Si Lord naman yung inaano naman nila, dinudusta nila. So, makikita natin yung changes. So, napakalaga po na tayo po ay lumapit kung saan una po ay mahalaga po na tayo po ay connected. And pangalawa, mahalaga po yung confession. And pangatlo, mahalaga rin po na pag sa paglapit natin ay tayo po ay nakukorek. So, napakalaga po ng correction. Ayan. So, tandaan po natin yan, yung tatlong bagay na yan, tatlong C po yan. Ayan. Start living in the light. Connection. Una is maging connected ka kay Lord. Pangalawa, i-confess mo kay Lord. Pangatlo ay magpakorek ka kay Lord. Kasi pag tinutuwid tayo ng Panginoon, ibig sabihin, mahal niya tayo. At nawa yung Word of God, ayun po yung yun po yung natin, pamantayan para tayo po ay maituwid. So, ang ginagawa po niyan ay chine-change po tayo sa direction. Pangalawa po, so ito po ay highlight ko po yung light. And pangalawa po, stop living in the dark. Kanina, start living in the light. Baga, mag-umpisa ka na sa mamuhay ayon sa liwanag. Ngayon ay stop living in the dark. Ngayon huminto ka na sa pamumuhay sa karimlan. So, yun nga po, diniscuss ko kanina, ano nga ba itong light na to? Ano ba yung nire-represent netong light na to? Ay, itong dark na to. So, yung dark po dito, sinasabi po dito ay darkness represents what is evil. So, minsan kailangan mo nang tigilan yung mga evil na ginagawa mo or yung mga kasamaan na ginagawa mo. Kasi wala namang neutral ground eh. Walang neutral ground na minsan okay lang na magsalbahe ka, 'di ba? Dahil wala naman yung kapatiran eh. Wala naman si pastor eh, wala naman yung leader ko eh, wala naman nakakakita sa akin. Sabi nga eh, yung makikilala mo yung sarili mo sa harapan ng Diyos sa panahong ikaw ay nag-iisa na lamang. Madaling mag-pretend, madaling sabihin. So, stop living in the dark.
So, kailangan itong evil na to ay i-eliminate natin. Hindi man madali, but ito lang naman sa bawat gagawin natin, ito yung question natin. Ito yung pwede nating itanong sa sarili. Ito ba'y nagbibigay ng kapurihan sa Panginoon? Ito ba'y nagbibigay? Simple lang yan Kapag ang isang bagay ay nagbibigay ng kapurihan sa Panginoon, lalo na kung ikaw ay existing na mananampalataya, hindi mo tinatago yan. Hindi mo tinatago yung bagay na ginagawa mo, lalo na kung ito ay masama. Kung alam mo mabuti, bakit mo tinatago? Stop living in the dark. So, dark represent evil. So, kalimutan mo na yung desire ng flesh mo. 'Di ba? Yung desire ng flesh mo na diyan ka lang namumuhay. Ito yung masaya Ito yung patok sa mga kaibigan ko. Itong bisyo ko na to, ito yung patok Ito yung masaya dito ko na masaya lang yan ngayon. Diba? Pero di mo alam kung saan ka dadalhin yan. Sa bisyo, diba? Hindi po lahat ng masarap, diba? Sabi nga, diba? Kung ano pa yung bawal, yun pa yung masarap. Diba? Parang ebat adan lang. Kung ano pa yung bawal, yun pa yung masarap. Pero mo, from the Garden of Eden, sinabi lang naman ng Diyos, pwede nyo namang gawin lahat Pwede nyo namang kainin lahat Except sa isa na to. Napakaklaro yung instruction ng Panginoon sa kanila ba. Pero yun nga inadulterate nung serpent yung instruction na yun, yung word ng Lord na yun. Ibig sabihin, kaya yun po yung mahalaga na yung kapag yung salita ng Diyos ay hinahaluan, kumbaga hindi siya pure, 'di ba? Talagang toxic, lason ang kakainat na niyan. So, ayun po, marami pong toxic sa mundong ito. Pero kapag nasa Panginoon ka, pure. So, ayun, i-eliminate na po natin yung mga evil. And second, yung una po ay evil. Pangalawa pong nire-represent netong dark na to ay letter B is false. Una po, letter A, evil, and letter B, false. Kung ano yung mga mali. Kanina puro kasamaan, ngayon naman yung mali, 'di ba? Kasi yung false minsan yung information din. 'Di ba? Yung minsan pinaniniwalaan mong tama, 'di ba? Kahit mali. Yung buhay mo na yung So, pumunta po tayo sa letter B, false. And po, supporting verse po natin makikita po natin sa John chapter 3 verse 19 hanggang 21. So, sinabi po dito, verse 19, ganito ang paghatol ng Diyos na parito sa sanlibutan ng ilaw. Ngunit iniibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. So, ibig sabihin nakasanayan itong mga mali. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw. Ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. So, hindi
baga hinahide nila. And 21, ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Kasi kung kung proud ka sa na ikaw ay tagasunod ng Panginoon, talagang madidetermine yan doon sa kung paano ka namumuhay. Ano yung mga practices mo? Ano yung mga activities mo? So ito kasi system ng mundo. So tatlo po yung kalaban natin dito. Yung ating flesh, mundo, at si Satanas. So yung iba lahat lagi sinisisi kay Satanas eh. So meron din tayong flesh, meron din tayong mundo. So lalong-lalo na ngayon ang pinaka matindi po na talagang ay yung influence ng mundo. Na minsan kala natin masaya lang, pero kala natin okay lang. Pero dahil sa ang dali nating maniwala, ang dali nating magpatangay sa mga informasyon. So yun agad yung ating sinusundan. Okay lang to, masaya naman to eh. At least wala akong tinatapakan tao. Iba yung mga ganong Yung iba, meron pang mga paniniwala na ang mahalaga wala namang tinitignan na gender, di ba? Ang importante nagmamahalan. So pag mga ganong usapin na talagang may pinopromote sila. Talagang may pinaniniwalaan sila. Ibig sabihin merong pinagmulan yung kanilang mga ginagawa. So ito po, stop living in the dark. So kung proud tayo sa ginagawa natin, kung alam natin wala namang mali, ba't hindi natin expose sa harapan ng Panginoon? Diba? Parang nung bata lang tayo niyan eh. 'Di ba? Yung minsan nangungupit tayo, 'di ba? May ginagawa tayong mga kakaiba, pero wala naman nagsasabi sa atin na mali, pero ginagawa natin in hidden. 'Di ba? Praise God kasi may built-in sa atin ang Panginoon, ang Diyos, na may conscience tayo. 'Di ba? Kung tama yung ginagawa natin, bakit tinatago-tago natin? 'Di ba? So, ang worst pa niyan, kung mali na yung ginagawa mo, pinangangalandakan mo pa. Ba, I hope wala po sa ating ganun. So, nawa kung si Lord yung tinitingnan natin, fina-follow natin, and we are living in His light, nawa makita po sa atin itong liwanag ng Panginoon. At nawa mahayag lagi yung katotohanan sa buhay natin. Hindi naman nire-reject ng Lord yung lumalapit sa Kanya. So tandaan po natin yung dalawang bagay na to. Una ay start living in the light. And letter A, connection. Lagi po tayo maging connected sa Panginoon. Kung saan kapag connected ka, may maraming benepisyo sa ating Panginoon. And letter V, confession. Pwede mong sabihin, di ba? Kung gusto mong gumaling ka, kung gusto mo i-struggle ka, sabihin mo sa Panginoon. And pangatlo is correction. Di ba? Pag hindi mo sinasabi sa Panginoon, hindi mo malalaman kung paano ka makukorek. Kung pinaniniwalaan mo lang yung sarili mo na alam mong tama ka, at hindi ka open sa mga correction ng iba, may problema. So, kung nakikipag-unite ka sa Panginoon, i-keep mo yung word niya. Read it and obey. So, basahin po natin. And pangalawa, stop living in the dark.
So, maging aware tayo sa mga practices natin, sa pananalita natin, basically, sa pagkilos natin, sa pakikisalamuha natin. And gumamit po tayo ng mga words na appropriate na gamitin, na hindi mo na, alam mo yung mga word na hindi mo na dapat gamitin, lalo na kapag ikaw ay Kristiyano na, 'di ba? Kailangan medyo iwasan mo na yung mga maberdeng usapan. 'Di ba? Lalong-lalo na sa harapan ng mga kababaihan. Sasalita ka ng mga malalaswa, 'di ba? Tapos tatawa-tawa ka pa, 'di ba? Kung Kristiyano ka, dapat hindi mo na ginagawa 'yan. 'Di ba? At 'wag kang umasanay sa mali. Na naging kultura mo na yung mali, yung false, 'di ba? Yung mga kamalian na 'yan, nakasanayan mo na. Ginagawa naman ng iba eh. Ginagawa naman ng nakarami. Hindi porket maraming gumagawa ay tama. Hindi porket marami ang gumagawa ay tama. Hindi porket majority, 'di ba? Isa lang ang tanong, ito ba ay nakakapagbigay ng kapurihan sa Panginoon or laban sa kalooban ng Panginoon? So sa ginagawa natin, meron pong ano yan, meron po laging balik yan. Dahil pag inobey mo naman ang Word of God, maraming pangako ang Panginoon. Pero kapag ito ay sinuway mo, a lot of consequences. Dahil sinasabi nga sa Book of James, na kapag alam natin ang isang bagay na tama at hindi natin ginagawa, anong sabi? Ito ay kasalanan. Kapag may bagay ka na alam mong tama na dapat mong gawin pero hindi mo ginagawa, kasalanan yun eh. Alam mo dapat yung tama yung magbigay, tama yung magpatawad, tama yung tumulong sa kapwa. At ang worst dyan, alam mo yung tama yung pag-iwas sa kasalanan. So, a lot of things na alam nating tama, pero hindi natin ginagawa. Ano yung conclusion dyan doon sa Book of James? It is sin. Kasalanan po yun. So, alam ko po na hindi po madaling magbago, but in God's time, patuloy po tayong pinoproseso ng Panginoon. Kasi ang pamumuhay sa mundong ito ay talagang marami pong temptasyon, marami pong distraction. But lagi lang po na maging consistent po tayo na i-seek and i-obey yung Word of God. Kung saan ito naman yung magpo-protect sa atin sa mga maling gawain. So sa mga oras na ito, yan po yung naisiparating sa atin ng Panginoon. So since we are Lighthouse Church, Lighthouse po yung pangalan natin, kung saan dapat po na tayo po ay dapat pinaninindigan po natin itong pangalan natin. Baga, may ilaw dun sa ating church, not literally, but tayo po ay nagiging ilaw. Diba, kung nararanasan natin ang ilaw ng Panginoon dahil patuloy tayong binabago, iparanas din natin sa iba. Maging channel of blessing tayo, maging channel tayo ng Word of God to share the gospel para naman mag-glorify natin si Lord, at the same time tayo po'y nakakapagligtas din ng mga tao na namumuhay sa karimlan. So yun po yung pinaka goal natin sa church na yung i-expose natin kung ano yung mga mali, and at the same time tayo po ay magsisimula na mamuhay ng naaayon sa liwanag. So sa umaga pong ito, yun lamang po, at tayo po'y manalangin. Aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat
sa mensaheng ito na aming napagnilay-nilayan, Panginoon. Lord, I pray na kami po ay hindi po kami perfect, Panginoon. And inaamin po namin, marami po kaming kamalian, marami po kaming kasalanan. But now, Lord, gusto namin maging kultura ang iyong mga salita, Panginoon, at ito, Panginoon, yung maging matibay na pundasyon ng buhay namin. King guide namin, Panginoon, sa buhay namin. At Panginoon, dinadalangin ko po, Panginoon, na bigyan nyo kami ng strength, Panginoon, para paglabanan, Panginoon, para maiwasan, Panginoon, yung mga maling gawain, Panginoon. Kung minsan kami po ay madaling matukso, kung kami po ay minsan madaling sumunod sa sistema ng mundo na ito na kung saan against, Panginoon, sa kalooban mo. Lord, help us to be strong, Panginoon, na kami po ay ma-overcome namin, Panginoon, kung ano man yung ino-offer ng mundong ito. But nawa, Panginoon, kami po ay maging, I'm praying, Panginoon, na kami po ay maging instrument ng iyong light, Panginoon, sa aming church, Panginoon. Even yung nakapanood ngayon, Panginoon, gamitin niyo po sila bilang instrumento ng liwanag, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon, na maipaabot, Panginoon, ang mensahe, Panginoon, kung saan sa iyo, Panginoon, wala pong condemnation, na kung saan sa iyo, Panginoon, meron pong may kapatawaran sa iyo, Panginoon, may pagpapala po sa inyo, Panginoon, may pagbabago, Panginoon, sa inyo, Panginoon, at may pag-asa po sa inyo, Panginoon. And dinadalangin ko rin, Panginoon, ang mga bagong nakakapanood nito, Panginoon, naway patuloy na i-illuminate nyo yung word mo, Panginoon, sa puso nila, sa isip nila. And I pray, Panginoon, sa mga nakakaranas na sakit ngayon, Lord, pagalingin nyo po sila. Nawa ang kagalingan ay sumasa kanila na sa makapangyarihan mong pangalan. At dinadalangin ko, Panginoon, yung mga nag-i-struggle, Panginoon, sa financial, Panginoon, patuloy mong pagpalain, Panginoon, gaya ng salita, Panginoon. Teach them, Panginoon, na sila po ipagpalain, Panginoon, ay sila rin po ay magbigay rin, Panginoon, ng mga kaloob, Panginoon, sa inyo upang sa formula, Panginoon, ng pagbibigay na ito ay maranasan nila, Panginoon, ang rumaragasang pagpapala, hindi lang sa financial na kapamaraanan, bagkus, Panginoon, sa oras, sa physical, Panginoon, na pagbibigay, Panginoon. Dinadalangin ko po ang bawat isa, Panginoon, na narito, na nakikinig, at ng yung mga salita, Panginoon, ay pagpalain at ingatan niyo po sila, ilayo niyo po sila sa sakit at mga karamdaman. Salamat po sa iyo ang lahat ng kapurihan, pasasalamat. Pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.